Malaki na ang tsansa na ang San Miguel Beer ay makapasok ng dire-diretso dito sa quarterfinals. Basta ang importante lang ay maipanalo nila itong kanilang natitirang laro kontra sa Terra Firma at sa Phoenix Fuel Masters. Kapag yan nagawa ng San Miguel at natalo itong NLEX o itong Converge Fiber Excel sa NLEX, pasok na itong San Miguel sa quarterfinals. Although ang pag-uusapan na lamang dyan ay kung anong position nila. Kung sakasakali na maipanalo ng San Miguel yung kanilang remaining games, yung 7-5, medyo hindi pa rin tiyak kung sila makakakuha ng twice to beat advantage. Sa tingin ko, malabo na talaga na maka-acquire ng twice to beat advantage itong San Miguel kahit maipanalo nila yung dalawa pa nilang natitirang games. Kasi ang laki ng ang tambak ng San Miguel kontra sa TNT at sa Magnolia. Natambakan sila ng 26 ng TNT at ng 19 points ng Magnolia. So pag i-compute natin yung quotient system, pinakamasama ang quotient ng San Miguel. Kung i-compare mo sa Magnolia, Meralco, Hinebra at sa TNT. At yan ang dahilan kung bakit maliit yung tsansa ng SMB na magkaroon ng twice to beat advantage. Pero kung ikaw naman si Coach Leo Austria, ang importante lang dito ay manalo ka dito sa huli mong dalawang laban para makapasok sa playoffs. Kung sakasakaling makapasok sa playoffs itong San Miguel, malamang ang makakaharap niyan ay itong Rain or Shine o kaya NLEX Road Warriors. May chance naman sila talaga dyan, pero kailangan syempre maging 100% yung effort nila. Dahil alam natin maganda nilalaro ng Rain or Shine ngayong conference na to, pati na nitong NLEX Road Warriors, kaya nga sila ang number 1 at number 2 seed. At parang yan talaga yung kinakailangan nilang ayusin ngayon. Kung sakasakali na itong San Miguel ay pala rin at makapasok pa rin dito sa quarterfinals, abay meron talaga silang chance ngayon na maiayos yung kanilang standings. Ito namang TNT tropang 5G ay very disappointed dito sa nangyayari sa kanilang record, no? Sinabi nga ni Coach Jot Reyes na puro bad decisions yung nagiging lineup yung nangyayari sa kanila. Kaya sila natatalo. Pero ganun pa man, masaya pa rin itong TNT dapat dahil malaki yung oportunidad na sila magka twice to beat. Lalo na at tinalo nila itong o rather natalo ang Barangay Hinebra sa Meralco Bolts. Kasi kung sakasakali, sa tingin ko, itong TNT malaki pa rin yung chance nila na manalo do sa mga remaining games nila. At kung ito yung magagawa, magandang sitwasyon yan para dito sa tropa. Kinakailangan na lamang na kung ikaw itong TNT tropa, ang gagawin mo na lang. Or rather, tama, itong TNT ay pagandahin yung chemistry ni Bol, pati na nung iba mo pang mga teammates. Kung sakasakaling magawa nila yan, magandang move ito para dito sa kanilang roster. Dahil sa tingin ko medyo mahihirapan naman yung ibang mga teams na sumabay sa kanila. Alam natin na si Bol ang magiging susi pa rin dito sa TNT. Pero kailangan mag-contribute din yung ibang mga players nila na mga locals. Dahil alam naman natin na yung mga local players ng TNT, magagaling din yan at kinakailangan din nila na maging mas maganda yung chemistry pagkasama to si Bol. Kasi madalas na nagiging problema ng TNT, masyado silang nagre-rely dito kay Bol at yan ang dahilan kung bakit sila ay natatalo. Kaya nga itong hinahanap ngayon ng TNT, yung magiging mas malakas sila dito sa kanilang lineup. Yung kinakailangan yung ball possession dapat ibigay talaga dito kay Bol para naman mas malaki yung chance nila na manalo. Sabi nga nila may advantage ang TNT dito sa kanilang import. So bakit hindi nila to pinupuntahan? At yan ang nagiging problema dito sa katropa. Kaya sa ngayon, itong TNT talaga masasabi natin na isa yan dito sa mga teams na may chance pa rin na magka twice to beat kahit medyo hindi maganda ang nilalaro sa ngayon.